Duterte yun sa hukuman. Yun ang sinasabi ko, na may problema ka sa... Okay, dumako na po tayo sa ating pangalawang topic. Eto po, si Salsal Panelo ay nilampaso ng isa ng attorney at ng isang Jesus. Kumbaga nagkainitan po sa isang segment ng bilyonaryo si attorney Jesus Palsis at si Salsal Panelo. Nagkainitan po sila ukol po sa ilan na ba na pakulong ni Duterte nung siya ay presidente. Si Salsal Panelo po ay naging kabaligtaran. Las Panelo na. Pakinggan po natin ang video ito. Duterte yun sa hukuman. Yun ang sinasabi ko, na may problema ka sa proceedings kasi nga, korte. Iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ko, mag-revolutionary government ka kung gusto mong makulong yan. Okay, you know why? Pag nag-declare sa revolutionary government, pwede nga gawin. Suspendido lang. Ngayon, pwede mo ngayon na ikulong muna, saka mo bigyan ng due sino process. napakulong na kurap ni Duterte? Ang dami. Delima, napalaya, acquitted. Alam mo ba na maraming cabinet members na sinipa siya? Hindi nasipa, hindi napakulong. Hindi napakulong. Oh, Hindi napakulong. pero tinanggal, hindi kagaya May ngayon. pabelit ako ng kinasuhan. Eric Yap nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap sinabi Patay. na ni Manny Pacquiao noon na rat netting involved, President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi pinapakailaman mo. District engineer ha, itong pinag-uusapan natin ngayon, nasabi na yan ni President Duterte. Alam mo, ang kagandahan kay Duterte, Sino napakulong? yung ano lang, may marinig lang na kurap ka. Of corruption. Oo, tatanggalin ka agad. Patay. Ebidensya wala niya, matagal pa yan eh. Patay. Makulong. Tanggal ka na. Ayaw ko na sa'yo dahil dapat wala akong marinig. Pero yung pananagutan attorney, nawala na. Pero the fact that sinipa ka, napahiya ka sa ano, talagang Patay. trabaho na ng iba yun. Yung mga gusto mo mag-file, kung meron ka ebidensya, file mo. Pero Attorney Sal, ang pangako ni President, huling Pasko nyo na to. Mga kriminal, wala siyang napakulong. Except Laila de Lima. Trillanes, sinubukan niya. Nakulong si Duterte yun. Ayan po ha, kitang-kita nyo po, halos mangisay po si Salsal Panelo. Ha? Halos mangisay-ngisay po. Isa-isayin po natin. Ito po kasi yan. Ano po ba ang ginawa ni Duterte? Tama naman po si Sir Jesus Palsis, si attorney. Wala pong napakulong si Duterte. Tama po ba yung sabihin ni Salsal Panelo na basta inalis ka, automatic na yon. Hindi po yung pagbibigay justisya. Hindi po yung pananagot ng kasalanan. Tandaan po natin. Pag inalis kang gabinete, ibig sabihin, hindi ka pa tapos. Hindi ka pa bayad. Hindi ka pa napapatawan ng parusa sa karumal-dumal o kung may ginawa ka mang krimen, noong gabinete ka. Ang katwiran po ni Attorney Salsal Panelo ay kung pinaalis na raw ni Duterte, automatic na yon, pinaiya. Ganun lang po pala ang hustisya sa panahon ng Duterte. Papayain ka lang, okay na. Kaya nga po lumobo po eh. Kaya lumobo po ang kawalangyaan nun. Kita nyo, ganyan lang ang gagawin ng mga Duterte. Sabi ko sa inyo, pag gabinete niya o ka-close niya, magaling. Magaling po. Magaling kang kupal ka. Pero, kapag ordinaryong Pilipino po, kita nyo ha, patay ka. Ha? Patay ang abot mo. Ganun po ang hustisyang Duterte. Kawalangyaan. Si Eric Yap, ang dami po na si Eric Yap, si Michael Yang, ang dami po na gabinete ni Duterte ang sobrang nuknukan ng kakupalan. Ang sabi ni Panelo, the fact na tinanggal ka, ayos na yun, napahiya ka. Ganun lang pala sa administrasyong Duterte. Ganun lang pala kumuha ng disciplinary o ganun lang po pala ituwid ang mga nagawang mali mo, tatanggalin ka lang, tapos okay na. Kaya ganun pala nangyari. Pero, ang nakakakupal lang po talaga, mapapamura ka na lang. Yung mga Pilipino na pinagbintangan nilang, o sige sabihin na nating adik, yung pinagbintangan nilang adik, nasa na? Patay na. Wala nang bawi. Hindi na pwedeng ibalik.
Pero yung mga gabinete niya, si Duque, si Eric Yap, yung mga adik niyang anak, wala. Tatanggalin lang daw, okay na. Kaya sabi ko sa inyo, kay Panelo na po nanggaling. Walang kwenta po ang administrasyong Duterte. The fact na wala silang napanagot, the fact na wala silang katulad ngayon na papa-aresto sa flood control, the fact na tatapusin daw nila yung droga pero walang nangyari, puro lang po kaplastikan. Puro lang po pabalak bunga. Puro lang po ngal-ngal, ngaw-ngaw. Pero kung pag-aaralan mo, Ma'am Ige, wala pong kakwenta-kwenta. Sa bunganga na mismo ni Panelo nang galing. The fact na tinanggal ka, okay na yun. Ganyan ba? Ngayon, anong ginagawa ng Pangulo? Kita mo? Miski pinsan niya, kakasuhan niya ngayon. Ganun po ang leadership. Walang sinisino. Ganun po ang leadership. Walang nililigtas. Dito, kita nyo. Maraming presidenteng ganyan. Kay Erap, walang kamag-anak, walang pamag-anak ang magsamantala ngayon. Okay, Gloria. Hello, Garci. Hello, help me, Garci. Kay Duterte, 6 na buwan ng droga. Putang ina nyo. Subukan nyo, patayin ko kayo. Yung pala, ordinaryong Pilipino lang. Pero sa Pangulong Marcos, tingnan nyo. Ngayon po, haba po tayo naglalayag ngayon at inaasikaso nyo po ang mga kulubot yung balat. Diba? Habang nanonood kayo sa akin at inaasikaso nyo ang mga kulubot yung balat, meron na pong inaaresto ang mga NBI ngayon. Meron na pong mga kumikilos para po sa pagbibigay ng karampatang aresto para sa mga taong nangwala sa flood control. Nagwalang ya. Yan po ang Pangulo natin na maipagmamalaki natin, na masasabi nating para sa ating lahat. Gumagalaw, kumikilos. Pinaninindigan ang salita niya. Maiya naman kayo. Ako ang nagsimula. Ako din ang tatapos. Yan ang Pangulo. Huwaran. Yan ang Pangulo. Mapagkakatiwalaan. Hindi po yung magsasabi sa atin ng ano? 6 na buwan, putang ina nyo. Ubos ang droga. Ano nangyari? Sila pala ang nagmamanufacture ng droga. Si Michael Yang pala ang leader ng droga. Mga anak niya pala ang lulong sa droga. Ano sabi niya? Pag napatunayan ko, adik anak ko, papatayin ko sa harap nyo. Putang ina nyo. Ba't ngayon buhay pa si Baste? Ba't ngayon build pa rin yung ilong ni Chong Kitty? Ba't ngayon si Pulong mangmang pa rin? Buhay pa sila. Paano hindi namatay yun? Walk the talk. Ika nga. Di ba? Walk the talk. Yan po ang Pangulong Bongbong. Kaya uling-uli po, paiyang-paiya si Panelo dito. Hindi sapat ang pagtatanggal sa gabinete. Hindi po yung parusa. Yung po ay unang akbang lamang. Ang susunod na akbang dapat yan ay kakasuhan mo. Diba? Bibigyan mo ng karampatang aksyon. Hindi. Sabi ni Panelo huling-uli. The fact na tinanggal sila, ayos na yun. Anak ng butete, Ganun po bala? Ganun po palang administrasyon Duterte? Kakadiri, kakaduwal, kakasuka? Iuwi. Isa pa dito sa may bandang likod. Tingnan nyo, Dahil dapat wala akong marinig. Pero yung pananagutan, attorney, nawala na. The fact that sinipa ka, napahiya ka sa palagay ko. Pero sana, Trabaho na ng iba. Kita nyo? The fact na sinipa ka, paulit-ulit. The fact na tinanggal ka, paulit-ulit. Pero yung pananagutan, okay? Okay?
Yun po ang hinahintay natin eh. Yung pananagutan. Pananagutan mo para sa kasalanan mo. Oh, kaya si Eric Yap, dire-diretso pa rin ang pagdanakaw. Si Duque, nasan yung Parmali? Kasabwatan nila. Oh. Oh. Tapos kung tutusin po, si Aimee nilaglag si Duterte. Sinabi niyang pumapatay talaga si Digong dahil pinakausapan niya si Digong na wag patayin si BBM. Mamamatay tao talaga. Di kinuha ng ICC yan. Oh. Then di ni-record ng ICC at abangan natin sa November 28 ang confirmation ng Garapon. Garapon!